Ilan yung anak mong babae mo, nanay? 4, pang-4 po ito. Pang-4, ang ganda ng bunso mo. Gusto mo bang ipaambon sa akin? Dami nga po nag-aampon dito at marami daw po akong anak. Isipan mo, nanay, para at least nabigyan ng magandang buhay yung anak mo. Diba? Good day mga kalingap. Ngayong araw ay nandito nga tayo sa isang barangay pinakadulo dito sa Kapalonga at dati nga daw walang kuryente dito. At grabe yung mga pamasahe pala dito pag nag-commute ka. Nasa 300 po balikan, kaya doon natin makikita na talagang napakadulo na po ito. At eto nga po yung babalikan natin ngayong araw. Si nanay. Ba't ang daming bata dito? Anak mo lahat yan? Hindi. Kumusta po kayo? Ayos naman. Kontento naman po kayo dito. Opo. Buti pa si nanay kontento. Kahit ganito yung kalagayan. May nakain po kayo ngayong araw, nay? Meron naman po. Meron naman. Kumusta yung hanap buhay ng asawa niyo po? Ayun pa, ano po baga sa pag, ng araw. Nakikiarawan. Oo. Yung mga anak mo na ito, mga kapitbahay yan. Oo, dun muna kayo. Anak ko. Oo, dun muna kayo. Dalhin mo tong mga to. Yung mga bata, dun muna. At interviewin ko lang si nanay. Ayan, asan yung mga anak niyo po? Sila nga po yun. Oo, asan si anong pangalan nun? Ay, naglalaba po. Ah? Si Rhea po. Oo. Naglalaba. Saan naglalaba? Po sa may bato. Sa dulo po pa. Malayo pa? Nilalakad lang po yun. Opo. Pwede natin puntahan, nay? Medyo malayo. Sa dulo? Malayo pa. Malayo-layo. Pwede mong puntahan si anong pangalan nun? Si Rhea po. Oo. Anak mo din ito? Hindi po, pamangkin ko. Kuya, pwede mong puntahan? Oo. Si Nikay baga. Sa may... Hello! Ang cute ng baby. Mga kalinga po. Ampunin na kita. Ilang taon na po yan? Buwan pa lang po ito, 4 na buwan. 4 na po buwan. Oo, kaya hindi ka makapagtrabaho po. Nay, anong plano mo sa buhay nyo? Marami pong plano sa buhay, kaya lang po ay Hindi makagalaw. hindi po baga maabot-abot. Hindi maabot-abot. At anak ng anak. Hindi ba kayo ina-advise ng barangay nyo dito? Naman po sila. Naglilibot naman sila. Kayo lang yung matigas sa ulo. Napunta po ako ng center at yun nga. Nagpaturok at buntis na naman. Family planning. Ngayon lang nag-family planning si nanay kasi siyam na yung anak. Ay, marami pa daw po kung kaya Oo, 34 ka pa po ay. May implant ka na po. Kaya lang nga po ay nagkakasakit po ako nung implant nung parang hindi sa akin tubang. Hindi hiyang. Grabe, dapat hiyang. Anong hiyang sa'yo ng magbuntis? Mahirap na nga po magbuntis. Gawa po ng hirap po. Oo. Ano naman yung plano ni tatay sa inyo dito? Madaming plano kaso nga lang hindi makagalaw. Ang hirap ng buhay, Yung mga anak mo, patuloy pa din pumapasok. Yung isa ko nga po ay, yung panganay ko ay maagang naghinto. Ay, nag-aaral po yun nung nakaraan na buwan ay Naghinto na. grade 10 po siya. Ba't naghinto na? Gusto pong makatulong sa Asan po magulang. siya? Sa po, Bulacan. Nakikikatulong? Boy po siya. Okay, lalaki Po yun. Grabe, ano naman yung mga ina-advise mo, bakit naghihinto sila dapat ipagpatuloy lang yung pag-aaral kahit mahirap ang buhay, nanay. Pinagsasabihan ko naman po na mag-aral, magsikap at yun lang walang ipapamana kundi yung pag-aaral po baga. Kaya naman po daw niyang magtisda sa susunod. Magtisda na lang, yun na lang yung paraan niya. Ilan yung anak mong babae mo, nanay? 4, pang-4 po ito. Pang-4, ang ganda ng bunso mo. Gusto mo bang ipaambon sa akin? Dami nga po nag-aampon dito at marami daw po akong anak. Magpaampon daw po ako ng anak sa ko.
ano daw, ay sabi ko kahit na po kami naghihirap, ay yung mga anak ko naman po ay basta kasama ko ay Okay na. okay naman po. Oo. Eh, kung akong aampon, payag ka. Nasama ka sanggal? Mabait naman po yan. Oo. Gusto mo paampon, nanay? Mag-isip ka, nanay. Kung gusto mo ipampon at may birth certificate na ba yan? Meron. Sino pa birth certificate? Sa center ko po. Pwede naman natin pagawan ng kasulatan yan sa abogado kung gusto mo. Papayag ka. Para gaganda yung ano niya, yung kinabukasan, nay. Di mo naman siguro mapag-aral na naman yan. Kawawa lang. Babae pati. Mag-isipan mo ano. Sabihin mo mister mo ano. Yan. At kung ipapampon ni nanay, gawan natin ng paraan para maalagaan. Ayan. At kasi ako mga kalingap, 3 na yung anak ko, puro lalaki, puro ano, kaya sabihin ko kay nanay kung gusto niyang ipampon yung anak niya at pang-siyam na ito mga kalingap po. Di niya din mapag-aral, kawawa din naman balang araw, di ba nanay ano? Mga ano lang po baga hanggang grade 10. Ano po? Yung grade 10 po. At yung sumunod po naman po sa panganay ko yun nga po. Si Nika. Si Ria kung tawagin. Si Ria, o yung may bukol ano? Yung pangatlo naman po grade 8. Yung pang-apat grade 7. Oo. Isipan mo nanay para ano, at least nabigyan ng magandang buhay yung anak mo, di ba? Andiyan na si ano, salamat. Yung tinatawag natin si Ria at ano, kasi pag naman naglalaba pala siya mga kalingap po yung siya yung tagalaba. Pangatlo po yan. Ay, yung pangatlong lalaki. Oo. Yun, yung ano, anak mo din yun? Hindi, pamangkin ko po yun. Pamangkin nyo. Andiyan na si Ria. Oh, hello! Ang ginagawa mo? Yeah. Ang ginagawa mo? Naglalaba ka? Mag-isa mo lang? Bakit, nay? Damit nyo lahat yun? Damit niya lang? Damit po namin yung ano. Kaunti naman po yung daladala niya. At yung isa po ay nagpasok. Oo, may ubo ka pa. Babad-babad ka. Saan ka naglalaba? Sa dagat? Doon po sa may bubon. Ikaw talaga ang tagalaba, Ria. Yan naman yung role mo dito at hindi ka naman nag-aaral. Ano? Minsan ba sumasagi sa isip mo na sana mapag-aral ka? Gusto mo bang pumasok sa school? Gusto mo pumasok sa pasukan? Pwede kitang tulungan pag gusto mo pumasok sa pasukan. Ano? Huwag mong isipin, huwag mong pakinggan yung mga nagbubuli sa'yo kasi wala silang magagawa sa ano mo, sa magiging future mo, kinabukasan mo. Diba, at least man lang makapagtapos ka ng elementary, high school, senior high, may hawak ka ng diploma para sa ano mo, kinabukasan mo, diba? Oo, yaan mo sa pasukan, ano, tutulungan kita sa mga gamit, sa bayaran sa school, ano? Oo, kasi ang sipag ng anak mo pala, nay, tagalaba mo pala. Ano pa yung mga naitutulong niya sa'yo? Yung po, marami po yan natutulungan yan. Minsan po namimili po ng mga paninda sa inuutosan po siya, inuupahan. Oo, yan mo. Ngayong pasukan, ano, tulungan kita para makapasok, Rhea, ano? At sayang naman yung taon pag nandyan lang siya na. Pinuntahan po ako dito nung teacher din po. Ano sabi? Ay pag-aralin ko daw po ay sabi po ay mag-module na lang daw po yan kung binubuli sa school. Oo. Pag-module na lang daw po. Pero ano, naisipan mo ba, nay, na ano, kung sakali gusto mo magpaampon sa anak mo? Pag-iisipan po. O pag-iisipan, anong mo din, Rhea, at sinabi ko kay mama mo na kung sakali ay mapapaampon siya sa anak niya, sa kapatid mo, okay lang sa inyo? Ha? Ayaw mo? Ayaw? Bakit? Ha? Ba't ayaw mo? Kung sakali.
mapapaganda yung buhay ng kapatid nyo kung sakali. Ayaw mo? Grabe mga kalingap. Ayaw daw. Ayan, asan yung mga ibang kapatid ni, ni Rhea, Nay? Yun po, oh. Ponyo, pumarito ka. Ayan, tanongin natin yung mga ibang kapatid ni Rhea. Kung gusto nilang, ipampon yung bunso Ito po yung nila. sinundan, oh. Ito yung sinundan? Ay, hindi pa ito makausap. Asan na yung lalaki kanina? Nasa loob po. Dito ka? Ha? Nahiya. Sige, magdamit ka at tatanungin lang kita. Ikaw, gusto mo sumama sa akin? Ha? 4 months ka pa lang, ay di mo pa alam si mama mo. Ganda man naman tong bata na ito. Ako na maging mami mo. Ako na magiging mami mo. Kaso nga lang ang mahirap na pa-birth certificate nyo na po pala. May birth certificate na pala. Mahirap. Asa na yun yung si Ay, nag-alis na yata. Oo. Baka naman, Nay, kung pinampon mo yung isang anak mo, mag-anak ka ulit. Hindi na. Kausapin mo yung asawa mo, Kausapin mo po, Hindi naman po kami, kaso nga lang. Iniisip namin yung kalagayan yung mga anak nyo. Parang yan, yung mga anak mo nagsisitigilan po baga. Pwede naman namin ipakita sa inyo pag malaki na, hindi naman namin iraramot, sa inyo, pagdamot sa inyo. Pero ikaw, yung decision mo, ayaw mo. Ayaw mo paampon yung kapatid ng babae. Depende kay mama mo. Makadepende kay mama mo. Okay. Sige. Ayan mga kalingap. At ako ay talagang 3 yun na yung pera ko. Kaya sabi nung kapatid kong babae, tanungin ko daw kung pwedeng ipampon yun dyan sa beneficiaries natin. Yung isang anak kasi mong siyam na yan ay grabing hirap din ang buhay nila, kawawa, nadadamay sa hirap ng buhay yung bata. Pwede nating i-adapt yung bata, palakihin, pag-aralin. Kung gusto niyang bumalik sa totoong magulang, pwede po kasi at least nabigyan natin ng magandang kinabukasan yung bata. Ayan. Pero tuloy-tuloy pa din na yung tulong namin sa inyo pag sakali. Hindi naman po kami yung mawawala na, ganun na, hindi na kami tutulong. Tutulong pa din kami sa inyo syempre. Bigyan kayo ng pangkabuhayan, ma-repair na rin yung bahay nyo, di ba? Oo. Eto, anak nyo pa to? Ayaw ko sa lalaki. Tawa ni nanay. Ayaw niya, ayaw ko sa lalaki, puro lalaki. Anak ko ay, eto yung gusto ko, bunso, maganda. Ay, ang dami pala nagsasabi sa inyo na gustong ampunin yan. Ang dami po. Ang gustong mga ampunin ito. Dahil nagsasabi. Taga dito din po. Oo, taga dito. Yung iba naman po, dadalhin daw sa ibang bansa. Oo. Tapos, Ayaw naman po pumayag ng mga kapatid po. oo. Pero yung asawa niyo, papayag po yun? Ay, hindi rin po nagpayag. Hindi din nagpayag. Kausapin niyo nanay, para mabigyan ng ginabukasan yung anak niyo, Sanggol pa po ito gusto ng ampunin. Pero puntahan nga po dito at ampunin nga daw po nila. Sino? Sino mag-aampon? Taga po, ibang bansa. Ibang bansa. Ayan, kinuha lang natin yung ayuda nandyan kay Rans. At sana makatulong ito sa kanila. Pang-ulam, pang-rekado, mga pagkain. Ayan. At ayan, tingnan natin. Ayan kay Rans, Hello, bebe! Sama ka na sa akin! Sama na ikaw! Yan yung ayuda. Rhea, kunin mo. Kunin mo, Rhea, yung ayuda namin. Salamat, Trans. Oo. Yan yung ayuda. Pwedeng makatulong sa inyo. May mga dilata din po dyan, Nay. Mga biscuits, rekado, pwedeng pang rekado, no?
Kayo na lang po bahala. Salamat po. Pag-isipan nyo yung in-offer ko sa inyo, ano, wala naman pong masama doon. At sabi ko nga, hindi ko naman pagdamot sa inyo kung pumayag kayo. Gusto ko lang makatulong para naman mapaganda din kinabukasan yung bata. Ang ganda pa naman na yung anak nyo, oh. Diba? Oh. Anong pangalan niya? Ito po. Ano po? Gian. Ah, si Gian. Halos ka, pangalan ng anak ko din, Kian. Kaso lalaki yun. Ayan. Basta pag-isipan nyo, ha? Ayan, si Rhea. Basta tulungan kita sa pag-aaral mo, ano? Oo, basta papasok ka na. Kompletuhin natin yung gamit mo. Tapos mag-pray ka palagi na sana wala na yung mga nambubuli sa iyo, no? Oo. Sige na, punta muna kami. Baka maulan na ay. Salamat po. So, sunod ulit. Sige po. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. And mga kalingap, at nakakatuwa naman nakita natin sa reaction ni nanay. Pag-iisipan pa daw, pero alam ko bilang nanay, kasi nanay na din ako, mahirap yun, yung ganon na sitwasyon na parang mag-isip ka siya. Siyempre parang pinapahingin mo na yung anak mo, pero goods din dun sa bata po kung makapag-decision sila na maayos. Ayan. At dito ko muna tapusin ang aking vlog. Support nyo pa din po Commander ni Marcos TV channel at sa ating Facebook page Alma Vlog. At sana pagpatuloy nyo, i-share nyo, like, comment. Yan, binabasa ko po lahat ng mga comment nyo. At nire-replyan ko din po yung mga iba. Pasensya na kung hindi ko ma-replyan yung mga iba. At sobrang busy ko dun po bilang, syempre, working mom. Ayan, kailangan ko din alagaan yung mga anak namin pagkatapos ng vlogging. Ayan, thank you so much. Mag-ingat po kayo palagi at pray palagi. God bless.